Ayan, Ito, maganda ito. Ayan. Magpaganda sa inyo lahat, mga DDS vlogger. Ayan na. Wait lang. Na tunay na para sa bayan at mamamayan. Yan. Hindi nabili ng kabila. Ito. Hindi talaga pwede, hindi tayo mabibili. Yes, kasi ito, usapin na ito ng bayan at mamamayan. Sir, anong masasabi nyo sa naging hearing sa Kongreso ng Quadcom? Masasabi ko dyan sa hearing, sa totoo lang, para sa katotohanan, ang ginagawa nila talaga political Political, hindi yan. Sa totoo lang, ang tanong dyan ito ano ba ang mapapala ng taong bayan dyan sa Quadcom investigation na yan? Yan, napakaganda. Yan ang pinaka main objectives natin Ano ang mapapala ng bayan at mamamayan? Kasi tignan nyo this is a very unfair. Iniimbestigahan nila extrajudicial killing. Ang tanong, bakit ba nagkaroon ng mga namatay? Dapat ganun Hindi yan namatay ng walang dahilan Meron. Pangalawa, nagbigay ng babala ang ating Pangulong Duterte na tigilan na nila yan. Hindi naman basta sila namatay Nagkaroon muna yan ng warning. Nagpahayag ang Pangulo na kung maaari, tigilan nyo na yung mga maling gawain, yung mga droga o ano pa mang masasamang gawain. Actually, hindi lang naman tungkol sa droga. Ang babala ng ating Pangulong Duterte noon, siya'y nagbabala para sa lahat ng mga kriminal. Subalit instead na magbago sila, marami pa ring sumuway. Kaya kung ano consequence ng kanilang pagsuway, yun ay dahil na rin sa kanilang mga ginawa. Kaya is unfair, ito na lang. Sige, one for all for one tayo. Kung iniimbestigahan nyo ang mga extrajudicial killing patungkol sa mga namatay na mga related sa droga, mga pusher, user, drug lord, imbestigahan nyo rin yung mga namatay o pinatay ng mga adik, ng mga pusher, ng mga user. Ganun dapat. Bakit wala? Ito, meron ako ipapanood sa inyo mga kababayan. Ang hustisya kasi ng mga kriminal, binibigyan nyo ng karapatan o binibigyan nyo ng human rights. Paano naman ang human rights ng mga kapulisan natin, yung mga sibilyan na walang kinalaman, na nadamay lamang sa yung pagtupad ng tungkulin, sila ay namatay. Asan ang hustisya para sa mga ganong pangyayari? Diba dapat iniimbestigahan din sa Quadcom yan, yung mga pulis na namatay dahil sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin na pinatay sila ng mga nag-resist o yung mga pumalag sa kanilang operasyon. Paano naman? Asan ang hustisya para sa mga pulis natin na tumupad lamang sa kanilang mga tungkulin? Kaya nga meron din ako ipapanood sa inyo, Dahil kaibigan, hanapin natin. Sige, sir. Kasi para makita nila, hindi tayo maging bias. Wala namang problema mag-imbestiga sila. Pero imbestigahan din nila ang mga kawawang pulis na tumupad lamang sa kanilang tungkulin pero namatay o pinatay. Umiiyak din sila, humihingi rin ng katarungan. Pero bakit walang naganap na investigasyon sa mga tumupad sa tungkulin na pinatay ng mga masasamang loob? Pasensya na, napauna to Ikaw yung mag-asikaso dyan ng mga daanan nila na hindi sila may huwag mong harangan. Bagkus ikaw yung mag-guide dyan sa mga daanan. Para hindi sila mag-stranded. Oo, kasi kaya parinig tayo ng dyan. Wala, kabayan, merong ipapakita si Sir. Para maging pantay tayo, hindi tayo maging bias. Kasi ang nakikita lang nila yung mga namatay na drug-related na pangyayari. Ito. Anong sabi dyan? Mahina lang talaga Kailang. Ito. Mahina lang talaga.
mahina. Okay. Ano, sir, ang ano dyan? Tapos, Medyo mahina lang talaga yung video. mahina lang, pasensya lang, yung audio mahina. Okay, sir. Pero pwede nyo i-search to mga kababayan. Ito ay isang pulis, batang-batang pulis at naglilingkod sa simbahan to. Siya ang unang rumisponde dun sa operation pero pinagbabaril agad. Atay, ito ba na-imbestigahan ng Quadcom? Yun ang gusto kong i-emphasize kung bakit ko pinakita ito sa mga politiko natin o yung mga member ng Quadcom. Sana naman bigyan nyo rin ng hustisya yung mga pinatay na pulis o kapulisan natin na gumaganap lang naman sa kanilang mga tungkulin. Wala na, kuya. Ito may pamilya rin. Okay na, sir. Yun may pamilya rin ito. Batang-batang pulis. Kalungkot isipin eh. Kaya para sa akin, dapat itong mga investigasyon na to kung tutusin lang, kung ako lang masusunod, no? Kaya lang, meron nga tayong ganyan eh, na hindi tayo masasusunod. Pero sa totoo lang, kung ako masusunod, unahin natin, nagampanan ang tungkulin natin, yung pababain natin ang mga bilihin. Ang mahal ng bilihin ngayon, ang kuryente natin ang taas ng bayarin, ang tubig ang taas ng bayarin. Bakit yan? Hindi ninyo tutukan. Bakit itong investigasyon tinututukan nyo at tanging Duterte lamang ang pinupuntirya nyo? Bakit? Dahil malapit na ang eleksyon, nangangamba na kayo dahil malakas ang Duterte sa mamamayan. Dahil bukod tangi ang mga Duterte ay gumaganap sa kanilang tungkulin mula nung mayor pa yan hanggang sa maging presidente. Ginanap niya ang tungkulin. Ngayon sasabihin nyo, extrajudicial killing. Ang extrajudicial killing, pinaliwanag ko na to dati. Ang extrajudicial killing, yan yung marahas na pagpatay ng walang kadahilanan. Marahas. Extrajudicial killing. Pag inanalyze nyo na, minining nyo yan, maano yan, malalim. Pero yung mga namatay na merong dahilan, hindi mo, ako sa akin hindi ba i-consider extrajudicial killing kasi adik ka eh. Pusir ka eh. Di ba hindi naman sinabi na dapat silang patayin? Merong rehabilitation center. Pero hindi nga sila sumunod, di ba? Nag-warning ang Panginoon, ang ano natin, Pangulo natin. Nag-warning siya na tigilan nyo na dahil seseryosohin ko ang war on drugs. Ano ginawa nila? Imbis na sumunod sila sa atas ng ating Pangulo, sumalungat sila. Kinontra nila. Ang tatapang eh. Ginanap pa rin nila ang mga gusto nilang gawin. Kaya kung namatay man sila, consequence yun ng kanilang mga maling gawain. Hindi maikukonsider na extrajudicial killing. Ito pa isa. Yung naganap sa Mindanao, kung natatandaan nyo, yung istorya ng mga Dadato na pinatay, 37 yata yun. Yun, mga sibilyan, mga ano yun, reporter, media, abogado, mga tumatakbong konsulo, politiko. Pinatay yun. Hindi ko sabihin kung paano, basta yan, may namatay na ganyan, ang dami nila. Convoy, pinatay. Nagkaroon ba ng pag-iimbestiga? Meron, pero hindi natapos at hindi nagkaroon ng ano yun, kung ano na nangyari. Pangalawa, yung pagpatay sa mga ganong uri, yun ang tinatawag na extrajudicial killing. Dahil marahas yun, mga buhay pa, binaon yun. Yan, bakit walang investigasyon? Bakit walang Quadcom na lumitaw? At ito pa, bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ni isa man sa inyong kumontra at nagsabi na, Pangulo, hindi po tama yung ginagawa ninyo. Bakit wala? Halos lahat kayo umayon. Halos lahat kayo pumalakpak. Halos lahat kayo nag-congratulation. Bakit ngayon iniwanan nyo ang Pangulong Duterte sa
sa laban ng war on drugs. Bakit? Unahin nyo muna ang problema ng bayan at mamamayan. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na. Kawawa ang bayan at mamamayan sa ginagawa ninyo. Yan ay isang pakiusap. Hindi ko kayo tinutuligsa. Sinasabi ko lang dahil usapin na ito ng bayan at mamamayan. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na ang pagbanat sa Duterte. Tapos na ang term ni Duterte. Nagpapahinga na si Pangulong Duterte. Bigyan nyo naman ng kapayapaan. Quadcom, dati kayong kasama ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasan kayo? Ganito ba? Tama na. Matatalino na ang mga tao ngayon. Matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Kaya ako lumalabas para gisingin ang mga ibang Pilipino na natutulog pa sa pansitan. Gumising na kayo mga mamamayang Pilipino. Maging matalino kayo sa pagboto sa darating na eleksyon 2025 at 2028. Yan ang pinaka-objectives ko kung bakit ako nandirito. Dahil ang malasakit ko para sa bayan at mamamayan. At naaawa rin ako sa Duterte family na matapos nilang gampanan ng kanilang tungkulin, matapos gampanan ng ating dating Pangulong Duterte ang kapayapaan sa ating bansa at binigyan tayo ng recognition sa iba't ibang bansa na tayo ay isang magandang bansa, ay ngayon, nasa na tayo? Kulelat na naman. Sir, maniniwala ba kayo na darating pa tayo sa eleksyon? Kung may eleksyon? Para sa akin, dapat hindi na. Kasi- Hindi na talaga para sa akin. Kasi Alam ko sa akin, sir, talaga, tapos na eleksyon. Sir, ano opinion nyo sa sinabi ni President na wala daw tayong budget para sa mga kalamitipan, sa mga napiktuhan ng bagyo? Bakit sino ganon? may sabi? Eh, Dayan Yor. Presidente? Yeah. Malabong mangyari yun. Meron nga silang pang arkila ng mga foreign band eh, para sa birthday celebration nila, di ba? Oo. Oh, bakit mawawala ng budget? Eh samantalang nung birthday niya, nag-imbita sila ng foreign band na nagkakahalaga ng bilyon ang halaga para lang pumunta rito at magkonsyerto. Hindi kapakanan ng bayan yun, Brad. Ayan, sir. Oh. Oo, nakay-BBM siya ngayon siguro. Dati kasi Pero ito yung previously mo, Supreme Court justice. justice nga dati yan. Pero naging executive secretary ni Pangulong Duterte yan. Ay, ang executive secretary. Ibang topic na lang tayo, sir. Focus na lang tayo sa Quadcom. Hindi, tignan mo. Sige, sir. Tignan mo yan. Continue, Hindi, sir. kung ngayon kasi Continue na po. tinicheck ko Continue, sir, continue. Continue, sir. Hayaan nyo. Continue po. Tapos? Yung opinion nyo po, opinion nyo dun. Continue yung... Di ka pa tapos eh. Wala na raw tayong budget. Sa wala ng budget. Wala na budget. Yung walang budget. Apektado ng bagyo. Malabong walang budget eh. Kasi yung mga hearing lang, yung mga pa-hearing lang, yung hearing ng Quadcom sa palagay nyo, walang budget yan? Meron. Milyon yan, Brad. Mga kababayan ko, milyon ang budget. Bakit mawawala ng budget? Eh samantalang ginawa nyo na nga private. Yung Nino Aquino International Airport, nabenta at naibigay sa pribado. Ngayon, ang tanong ko, nasaan yung pinagbentahan nung Ninoy Aquino International Airport? Bilyon din ang halaga niyan. Saan napunta at nasaan ngayon? I-liquidation natin kung nasaan ang perang pinagbentahan ng Ninoy Aquino International Airport. At isa pa, walang budget. Nasaan ang 25 tons reserve gold ng Pilipinas na inilabas ng administrasyon ngayon? Nasaan ang 25 tons na ginto? What is purpose? Bakit inilabas ang reserve gold natin sa Bangko Sentral? Bakit? Ano pinaggamitan at saan gagamitin? Be transparent tayo. Wala tayong kinakalaban dito. Totoo lang ang sasabihin ko para magkaroon ng transparency. Dahil wala naman talagang transparency nagaganap.
Nasaan yan? 25 tons reserve gold. Nasaan? Mga kababayan ko, hindi totoong walang budget. May budget. Sinasabi lang nilang walang budget dahil ayaw nilang gastuhin. Dahil nasa mga bulsa na nila yan. Big question mark yan. Sir, sa palagay nyo, ano na nangyari doon sa Maharlika investment scam? Yung pa isa, galing mo Brad, salamat sa tanong mo. Yung Maharlika, ano na yan, pan, ang laki niyan. Ngayon, nasaan din yan? Nakakatawa, walang budget. Eh ba't pa kayo nandyan sa gobyerno kung wala pala kayong budget? Hindi kayo mag-aano dyan sa gobyerno kung wala kayong ini-interest na budget. May budget yan. O nasaan nga naman? Tanong ng kabayang vlogger natin. Nasaan ang Maharlika Investment Fund? Ang laki niyan. Bilyon-bilyon din yan. 500. Nasaan yan? Nasaan? O yung sa PhilHealth na overfund. 90 billion. Meron, 90 billion. O 90 billion yung sa excess fund ng PhilHealth na kinuha nila. Nasaan din yun? Huwag nung sasabihin walang budget. Eh kung ang Office of the Vice President nandun ngayon sa Cagayan. Correct. Namamagi. Nagbibigay ng relief good ang Office of the Vice President. Sara Duterte. Pero kinatkom nyo pa nga yung budget niyan. Diba? Kine-question nyo pa. Woo! Political. Political yan. Maawa kayo sa mga mamamayan na naghihirap na. Bumili ako ng kamatis, 3 piraso, 25 pesos. Yan ang unahin nyo. Ang problema ng bayan at mamamayan, hindi yan kay Pangulong Duterte. Dahil walang mapapala ang mamamayan dyan sa investigasyon kay Pangulong Duterte. At wala pa sa history natin na nakapagpakulong na ng Pangulo. Wala pa. Kaya wala, hindi kayo magtatagumpay. Dahil the truth shall set us free. Tandaan nyo yan. Sir, ano ho yung inyong opinion, ang inyong mensahe ho na sa mga supporters ni Bongbong Marcos na until now ay pinupuri pa rin siya sa kabila ho ng kanyang mga ginagawang kapalpakan? Yun nga eh. Yan pa nga, kaya nga rin ako talaga nandito para gisingin yan. Yang mga dati kong kasamaang Marcos loyalist yan. Mga kasamahan ko rin. Pero nagtataka ako na nananatili silang blind fanatics. Isa lang naman ang ibig sabihin niyan kung bakit sila nananatili kay BBM. Isa lang. Isa lang ang dahilan niya. Hindi sila talaga loyalista ng bayan at mamamayan. Ang pagiging loyalista natin dapat, mga kababayan ko, ay yung doon sa politiko na gumaganap ng ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa, ng ating bayan at mamamayan. Hindi yung tumataliwas at ang mga mayayaman ang pinayayaman pa. Hindi dapat ganun eh. Ang pagiging loyalista rin ako, di ba? Dati magkakasama tayo. Bakit ngayon nawala ako sa Marcos loyalist? Nag-withdrawal of support ako mula sa puso. Walang nagdikta. Dahil nakita ko na walang patutunguhan ang bansang ito sa pamamahala ng dati kong sinuportahan. Kaya ako ay nag-withdrawal of support dahil walang patutunguhan. Gewang-gewang ang bansang Pilipinas. Kaya kung nandito man ako o nasaan man ako ngayon, yun ay dahil sa pagmamahal ko sa bayan at mamamayan. Hindi basta sa politiko lang. Sinusuportahan ko lang ang politikong may pagmamahal din sa bayan at mamamayan. At yun ay nakita ko sa Duterte family. Sir, sa tingin nyo, kailangan ba imbestigahan din itong mga flood control projects? Kasi napansin nyo naman, halos sunod-sunod yung bagyo na tatama sa bansa natin. Tama, dapat talaga imbestigahan yan. Kasi yan, napakalaki ng pondo dyan eh. Ang laki ng pondo, yan nga pa nga isa eh. May pondo pero wala namang proyekto. Ako. Yun yung sinabi ko dati. May pondo, wala namang proyekto. That is called ghost project. Fund is released, but the project, where? Ang hirap, di ba?
Kawawa ang bayan. Tama yung sinabi mo, kabayan. Ang flood control, dahil sunod-sunod ang bagyo ngayon, sunod-sunod ang kalamidad sa ating bansa, dapat talaga imbestigahan kung nasaan napunta ang pondo ng DPWH, yung pondo na para sa flood control natin. Dahil yan, sa aking pagkakaalam, everyday may pondo yan. 1.44 billion, sir. 1.5 billion Correct. a day. Isipin nyo, sa isang araw, bilyon ang nilalabas. Nasaan yun? Aba, building na mapapatayo mo nun. Nasaan? Ito pa isa, ha? Tanungin nyo nga, yung tungkol sa ginagawang Senate office na bago. Hindi nyo ba itatanong yun? Sige, ako na mismo. Sige, sir. Ikaw na, balata mo na. Yung Senate natin na office, Dito sa nakasalukuyan nandyan sa Bonifacio. Pasay. Ilang beses ako naglalabas-pasok din dyan. Wala pang damage. Maganda at maayos ang ano dyan, ang building na yan. Ang pasilidad, kumpleto pa rin ang facility. Bakit kailangan tayong gumawa ng panibago, nagagastos tayo ng malaki, at sa 12 senador, mananahanan sila sa hektar-hektarya ang pasilidad? Ang laki-laki. Pag malaking pasilidad, malaki rin ang budget na ilalabas. Correct. Ngayon, nasaan ang sinasabing budget? Nandun ba? Hindi pa tapos yun. Pero bilyon na ang ginagastos nila doon. Ang tanong ko, bakit kailangan mag-provide ng ganun? Meron naman tayong existing. Ano yun? Pagwawaldas? O kailangan lang talagang merong maipakitang proyekto para maglabas ng pondo? Galing, di ba? Karaniwang mamamayan lang tayo. Pero based to common sense, mararamdaman mo na hindi para sa bayan at mamamayan ang mga pinaggagawa ng mga politiko natin, karamihan sa kanila. Iilan-ilan lang talaga ang nagiging tapat sa kanilang tungkulin. Isa na dyan ang mga Duterte family. At yung mga kaalyado ng Duterte ngayon, yun lang ang may mga puso para sa bayan at mamamayan. Sir, sa tingin mo, magtatagumpay kaya yung niluluto nilang impeachment case laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte? 101% hindi. Bakit ko nasabi? Kapag ang isang politiko o isang public servant ay gumaganap sa kanilang tungkulin para sa bayan at mamayan, pinapaunlad nila ang bayan at mamayan, ang main concern nila and objectives ay tulungan ang mga mahirap na mamayan. Tandaan nyo to, kakampi ng mamamayang Pilipino ang politiko na yan. O ilagay na natin si Vice President ang i-impeach nila. Kakampi ni Vice President Sara Duterte ang mga mamamayang Pilipino. May magaganap at magaganap na hindi nila magugustuhan kapag ginawa nila ang mga bagay na against the will of God and the will of the Filipino people. Tandaan nyo yan, mga politiko. May magaganap. Huwag nyo ngamunin ang kakayahan ng mga bayan at mamayan. Dahil wala kayo dyan kung wala kami. Sir, kung bibigyan nyo po ng rating si Pangulong Duterte doon sa nangyaring hearing sa Quadcom, anong grado po ang may bibigay nyo from 1 to 10? 10 po yung pinakamataas. 10. Bakit Kung po? pwede pa nga maging 100, 100 Bakit po, na sir? natin. Dahil ang Pangulong Duterte, unang-una, ano ba ang dahilan bakit iniimbestigahan? Unang tanong yan, bakit ba iniimbestigahan? Ngayon, sinagot ng taas ang sinagot ng Pangulo, hanay siya sa kanyang sarili, na dahil sa war on drugs. Okay? Ibig sabihin, may dahilan. Kaya kung siya man ay bibigyan ko ng pinakamataas na rating, yung pinakamataas ang ibibigay ko. Dahil nandyan siya sa Quadcom ngayon to protect the Filipino people and to respect the constitutional right ng bawat mamamayang Pilipino. Yan ang tunay na leader. May pagrespeto sa karapatang pantao. Kaya 10 ang rating ko sa kanya. Sir, kaninang kagabi ata, kausap ni Attorney Salpanelo si Pangulong Duterte at ayon ay kakasuhan ito si Trillanes ng libel. Actually, dapat lang kasuhan yan. Unang-una, bakit siya nandoon? Anong kaugnayan niya doon? Mga kababayan ko, ano ang kaugnayan ni Trillanes doon? Wala.
Bakit siya nandoon? Political. Atakdog kasi yan eh. Panahon pa ni Noynoy, atakdog na yan. At ito pa isa, Trillanes. Wag na wag mong gagawin sa Pangulong Duterte namin yung ginawa mo kay General Angelo Reyes, ha? Hindi mangyayari yun. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Trillanes, kahit sa Caloocan, taga-Caloocan ako. Wala kang botong matitikman sa pamilya ko, sa mga tao, sa mga kaibigan ko, sa Caloocan. At hindi ka mananalo sa Caloocan, Trillanes. Yun. Sir, Hindi ka mananalo. excuse me po, ano po masasabi niyo kay Congressman Abante doon sa sinabi niya na libo-libo daw ang kanyang naitulong na mga botante para kay Tatay Digong nung eleksyon? Eh, hindi naman siya yun eh. Mga tao yun. Kung bumoto man yung mga tao doon, ginusto nila. Ginusto nila. Kaya yung botong sinasabi niya, hindi kanya yun. Sa mga tao yun. Siya, isa lang ang boto niya. Siya lang yun. Ngayon, kung sasabihin niya, mga ano yan, religious member yan, karapatan pa rin nila kung binoto nila si Duterte. Walang dapat sumbatan doon. Dahil hindi naman black voting ang tinatawag doon. Karapatan yun. At yun ay may dahilan kung bakit na binoto siya ng mga tao na yun. Yung sinasabing marami siyang binigay na boto. Imposible yun. Hindi niya kanyang boto yun. Boto ng mga individual na tao yun. At yun ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na bumoto na naaayon sa kagustuhan nila at sa puso nila. Kaya hindi pwedeng i-connect kay Abante. Pwede pa patras na lang siya, wag siya Abante. Sir, lagi pong ginagamit ng mga Marcos loyalists na tatakipin na daw si Pangulong Duterte ng ICC. What is your opinion about that? Paano tatakpin ng ICC? Ano jurisdiction ng ICC? Ano jurisdiction? Unang-una, hindi na po tayo member ng ICC. Nag-withdrawal of support na po tayo sa ICC. Kaya wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Malabong mangyari yun. May sarili tayong judicial system. May sarili tayong national court na atin. Ngayon, kung sasabihin tatakpin, pakita muna sila ng jurisdiksyon na may karapatan silang huliin ang dati nating Pangulo. At kung sakali man na mangyari yung ganon, matakot kayong lahat dahil may magaganap na hindi nyo magugustuhan. Correct. May magaganap talaga yan na hindi nyo magugustuhan. Yung mga sinasabi nyong pananakot na kukulong na namin yan, uhulihin namin yan, tatawagin namin ICC, ICC ang maghuhuli sa kanya. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Hindi ako nananakot pero subukan nyo lang. Kasi tandaan nyo to, ang ICC, meron yan sariling batas na hindi nasasaklawan ng batas natin. Meron tayong local court, yung ating talaga pang-Pilipinas na batas. Ngayon, nag-withdrawal or support na tayo sa ICC. Ano ang karapatan nila? Ano ang jurisdiction nila para pumasok sa atin? Para huliin ang ating Pangulo. Unless may connivance yan sa pinakamataas na tao sa bansa natin. Puntin nyo. Dong. Tanong Sir, naniniwala ba kayo na may lumabas na balita na nandito na po yung ICC? Actually, sa bagay na yan, wala akong kaalaman na nandito na yan. Pero based to my opinion, ha, kasi baka mamaya, bigla na lang may libel dyan. Yan, tungkol dyan sa ICC na yan, para sa akin, nandito man yan o wala, hindi mangyayari yung gusto nilang mangyari. Malabo yan, kapatid. Kahit sabihin natin nandyan na yan, saywar yan eh. Yan yung tinatawag na saywar. Para kung ano man ang determinasyon ng ating Pangulo, eh ma-distract nila. Pero dahil nga ang dating Pangulong Duterte natin ay matalino at may puso at dati ring piskal o dati ring batas, eh alam niya kung paano niya ika-counter yan. Kaya nga kung nakikita niyo, puro testimonial lang, di ba? Puro salita lang siya na, oh may pinatay ako. Salita yun. Alam niyo ba sa ebidensya, sa form of evidence, kasi maraming uri ng ebidensya, ang pinakamahinang ebidensya natin ay yung circumstantial evidence. Pangalawa yung testimonial. Kasi yung testimonial, pwede mong baguhin yan. Pwede kang magsinungaling. Kaya mahina na ebidensya. Ang pinakamalakas na ebidensya ay yung concrete evidence. Hindi nila maipoprovide yun. Bakit ko nasabi?
Ang concrete evidence, nakita nila mismo na si Pangulong Duterte may hawak na baril, pinutok. Yeah. Yun ang concrete evidence. Kukunin ang baril as concrete evidence. Slag, yung bala, slag. Kukunin, yung empty shell, kukunin. Under, ano yan, under fire investigation, firearms investigation yan sa laboratorio. Pag napatunayan na yun, ay rehistrado sa pangalan ng ating dating Pangulo, concrete evidence na yun. Kasama yung nakita siyang bumaril, yun ang concrete evidence. Salamat po, yun ang tinatawag na concrete evidence. Kaya, yan, kung nakikita nyo, napapansin nyo, panay ang sabi ni Duterte na may pinatay siya, may pinatay siya. Yeah. Salita lang yun. Kahit ako, pwede ko rin sabihin, may pinatay ako. Ngayon, kung gusto mo ko imbestigahan mo ko. Ito ang tanong, kaya mong gumastos? Sa filing fee pa lang, patay ka na. Eh yung appearance fee, Ubus. acceptance fee, durog ang financial mo pag nagsampa ka ng kaso. Lalo yan, mga matataas na tao yan. Kailangan mga primera klaseng abogado ang hahawak niyan. Kaya hindi basta-basta ang magsampa ng kaso. Magastos at masalimot dahil yung time mo, pag may suprena, may hearing, pupunta ka. You like it or not, pupunta ka. Dahil 3 beses kang hindi umatin ng court hearing, suprena, a warrant of arrest ang darating sa bahay.